Isang nakakalungkot na storya ang matutunghayan nyo. At ito ay ang Story of Brave Fireflies. Kwento ito ng dalawang bata na namatay ang kanilang ina, at ang kanyang ama ay nakikipaglaban para sa bansa ng Japan. Sa digmaan ng World War II, ito ay Japanese animated war drama film na sinulat at dinirect ni Isao Takahata, at ang nag-produce ay ang Studio Ghibli. Ito ay hango sa storya noong 1967 semi-autobiographical short story ni Akiyuki Nosuka. Noong Marso 1945 winasak ng American Boeing B-29 Super Fortress bombers ang karamihan sa Kobe sa panahon ng pagsasara ng Pacific War. Ang mga batang militar ng isang kapitan ng Imperial Japanese Navy, si Seita at ang kanyang kapatid na si Setsuko, ay nakaligtas, ngunit ang kanilang ina ay malubhang nasugatan at kalaunan ay namatay. Itinago ni Seita kay Setsuko ang pagkamatay ng kanilang ina upang mapanatiling masaya ito. Lumipat ang magkapatid kasama ang isang malayong tiyahin, at kinuha ni Seita ang mga supply na inilibing niya bago ang pambobomba at ibinigay ang lahat sa kanyang tiyahin, maliban sa isang lata ng Sukuma Drops, na kalaunan ay ibinigay niya kay Setsuko. Nakumbinsi ng tiyahin si Seita na ibenta ang mga kimono ng kanyang ina para sa bigas. Habang patuloy na lumiliit ang mga rasyon, ang tiyahin ay nagiging sama ng loob sa mga bata dahil walang ginagawa si Seita para kumita ng pagkaing inihanda niya para sa kanila. Sa kanyang mungkahi, nag-withdraw si Seita ng pera mula sa bank account ng kanyang ina para bumili ng kala ng uling at iba pang mga supply. Isang gabi sa Tag-Araw, kasunod ng isang air raid, nagpasya ang dalawa na lumipat sa isang inabandonang bomb shelter. Sila ay kumukuha at naglalabas ng mga alitap-tap mula sa mga latian patungo sa kanlungan para sa liwanag. Kinaumagahan, namatay na ang mga alitap-tap, inilibing sila ni Setsuko at ibinunyag na sinabi sa kanya ng kanilang tiyahin na namatay ang kanilang ina, pagkatapos ay lumuluhang nagtanong kung bakit kinailangang mamatay ang mga alitap-tap. Mabilis na naging malungkot ang mga bagay kapag naubusan sila ng bigas at iginiit ng isang palakaibigang magsasaka na lunukin ni Seita ang kanyang pagmamataas at bumalik sa kanilang tiyahin dahil hindi sila makakaligtas sa labas ng sistema. Ito ay humantong na si Seita ay nagawa ang pagnanakaw ng mga pananim mula sa mga sakahan at pinasok ang mga bahay-bahay habang sinisira ang mga tahanan ng mga tao sa panahon ng air raid. Nahuli siya ng isang magsasaka at binugbog siya ng husto, ngunit nakiramay ang isang pulis kay Seita dahil nagnanakaw lang siya para pakainin si Setsuko. Nagkasakit si Setsuko, at ipinaliwanag ng isang doktor na siya ay dumaranas ng malnutrisyon. At sinabi ni Seita kung mayroon bang maibibigay na gamot para sa kanyang kapatid, ngunit sustansya ang kailangan ng kanyang kapatid para gumaling dahil walang sustansyang nakakain ang kanyang kapatid kaya nagkasakit ito. Desperado na i-withdraw ni Seita ang huling pera sa bank account ng kanilang ina. Matapos gawin ito, nabalisa siya nang malaman niya mula sa ilang tao na sumuko na ang Japan at malamang napatay na ang kanyang ama, dahil lumubog na ang karamihan sa armada ng hukbong dagat ng Japan. Bumalik si Seita kay Setsuko na may dalang pagkain ngunit nakita niyang nag-hallucinate siya. Namatay siya nang maglaon nang matapos si Seita sa paghahanda ng pagkain. Ipinakremate ni Seita ang katawan ni Setsuko at ang kanyang pinalamanan na manika sa isang straw casket. Dinadala niya ang kanyang abo sa lata ng candy kasama ang litrato ng kanyang ama. Namatay si Seita sa gutom makalipas ang ilang linggo sa isang istasyon ng tren ng Sanemiya na napapaligiran ng iba pang mga malnourished na tao. Isang janitor ang inatas ang mag-alis ng mga bangkay bago dumating ang mga Amerikano. Habang inaayos ng janitor ang mga ari-arian ni Seita, nakita niya ang lata ng candy at itinapon ito sa isang bukid. Ang mga abo ni Setsuko ay kumalat, at ang kanyang espiritu ay bumubulusok mula sa lalagyan at sinamahan ng espiritu ni Seita at isang ulap ng mga alitap-tap. Sumakay ang dalawa sa isang makamulto na tren at, sa buong paglalakbay, binal-ikan ang mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Seita bilang mga tahimik at walang kibo na nagmamasid. Dumating ang kanilang espiritu sa kanilang destinasyon, isang bench sa tuktok ng burol na tinatanaw ang kasalukuyang Kobe, napapaligiran ng mga alitap-tap, malusog at nilalaman. Ito ay isa sa mga nakakaantig na storya na aking napanood, at talagang madadala ka sa palabas na ito, sobrang ganda at nakaka-inspired, panoorin mo itong palabas na ito, at siguradong isa ka sa makakaramdam ng lungkot sa palabas. Kung nagustuhan mo ang aking content, maaari bang mag-iwan ka ng like, subscribe at share na rin upang ma-inspired pa akong makapag-share ng magagandang palabas na talagang antig sa inyong puso.